day 13 until 14. Ay, 15 na siguro. Ilang days na for the kidney transplant journey ni Jose. Medyo matagal-tagal bago ako nakapag-update, no? Kasi medyo na busy. Anyway, so ito na nga, nakapag-repeat ultrasound na si Jose, tapos nag-repeat lab exams na rin siya kasi nag-expire na yung mga labs niya noong last time. So, yun. Praise God kasi hindi naman nag-progress yung cyst niya sa gallbladder. So, no need for any operation. I mean, hindi kailangan tanggalin yung gallbladder niya. Yun. Tapos, nag-cross-matching na rin sila nung kanyang kapatid. So, bale, ganito kasi yun. Merong doctor doon, nephrologist, sa NKTI din, na taga Ilocos din, tapos yun, kakilala nila ng mama ni Jose. So, dahil ang tagal na nating nagpo-process, tapos medyo wala pa rin tayong schedule or something. Kaya sabi niya, sige, tulungan ko kayo. So, chinek niya yung lahat ng mga results, yung mga previous na mga ginawa ni Jose. Tapos yun, sabi niya, oh, wala ka pa pala sa kalahati. So, yun, binigyan niya ng listahan, yung checklist, mga kailangan pang mga laboratories. Tapos, yun, so, nag-cross-matching na sila nung kapatid niya. Tapos, okay yung result, match, ganyan. Negative, ganyan yung Pero sabi niya maganda daw yung gano'n. Tapos, nung nagpunta kami doon para ipakita yung result, yung mga lab results ni Jose, kinausap na rin niya yung donor. So, video call muna kasi nasa Ilocos. Interview, ganyan. So, yung mga the usual na tinatanong, yung nasa, checklist na tinatanong. Ano trabaho, ganyan. Tapos, eto na. So, tinanong siya, kumusta yung blood pressure mo? Ayun, medyo kasi hindi stable eh. So, ang nangyari, hindi na lang siya pinayagan nung nephrologist na mag-donate. Kasi, sabi niya, since hindi okay yung BP ni donor, parang indicator na rin hindi na rin maganda yung functioning ng kanyang kidney. So, sabi niya, kung payagan man niya na mag-donate, baka in time or in the future, ang bagsak niya is dialysis din. So, yun, wag na lang. At saka, meron pa kasi silang isang department na mag-approve pa ng mga donor, gano'n. Tapos baka hindi rin daw siya payagan. So, kung gagastos pa kami, gagawin pa namin yung iba pang mga lab exams kasi hindi pa sila nag-tissue typing eh. Medyo mahal din kasi. So, kung gagawin pa nila yung mga next steps pa sana ng mga exams, tapos hindi rin naman papayagan pa na si donor na mag-donate, edi sayang yung gagastos. So, yun. Ang ending, binigyan na lang niya si Jose ng referral sa Hope para makapag-enlist. Yun. Sa Hope kasi, ano nga yung Hope? Human Organ Preservation something. Letter E. Hindi ko alam yung E. Ayan. So, nagpunta kami sa Hope that day din kasi syempre, sayang yung araw. So, para ma-maximize yung time, yung araw, ganyan. Yun. Punta kami sa Hope. Tapos, meron din silang sariling checklist doon. Teka lang, tingnan ko dito. Meron akong kodigo. Yan. So, yun. Kailangan ng referral letter. Madami sila. 20 items yun. Yung mga kailangan i-submit. So, meron na kami referral letter. Binigyan na namin. Tapos, yung medical abstract. Actually, ito binalikan pa namin doon sa sa nephro. So, humingi pa kami ng medical abstract. Tapos, photocopy ng 2 valid IDs. Binigay na namin to, last na to,
Ngayong January. Ngayong January lang namin siya binigay. Yun. Tapos yung blood typing result, tissue typing, PRA screening, HB-SAG result, anti-HCV. Yung HIV, binalikan pa namin to kasi wala pa kaming HIV result. Wala pa siyang HIV result. So yun, hindi pa kami nakapagpasa kaagad that day. Pero nung sumunod na, nung January na, nakapagbigay na kami. Tapos, CMV, IgG result, ganyan, yung ultrasound, EGFR test, NA na pala to. Kapag, para sa lang yun, preemptive transplant daw yun. Tapos yung cardio clearance, yung dental clearance, optional lang siya, pero sa palagay ko, magpapa-dental din si kasi, para sure. Yun. Tapos yung PTO, pre-transplant orientation certificate. NA na to kasi, NA nakalagay dun sa list. Tapos yung enrollment fee, kailangan din kasi yun, pag mapapa-enroll. Tapos yung tissue, cross-match deposit fee, blood serum storage fee, and registration form. Yun yung mga items na kailangan, or yung, tawag sa ganyan, requirements para makapagpa-enlist sa sa HOPE. Ngayon, ano ba yung enrollment na yun? So, nagpa-enroll kami doon para ma-enlist. Hello, baby. So, yan yung baby namin. Well, nandito ulit kami sa parking. Pinatay si Jose kasi dialysis day niya ulit. Yun. So, while waiting, gawa muna tayong video para makapag-document. Ano nga yun? Nasa na ako kanina. So, yun. Ito yung mga requirements, yung mga binanggit ko kanina. Tapos, kinomplete muna namin to. So, nung January, na-complete na namin siya. Tapos, naipasa na rin namin. So, nakapagpa-enroll na si Jose. Yung ginamit namin sa tissue cross-match deposit fee, ito kasi 10,000 something pesos. Ito. Buti na lang may magandang loob na kapatid na donate noong December. So, yun, ginamit namin. Tapos, yung mga bumili ng t-shirt, last December din, ginamit namin sa enrollment fee. Ang enrollment fee kasi ay 2,000 pesos. Kaya maraming salamat sa mga kapatid. Thank you so much po sa mga bumili at bibili pa ng t-shirts para sa fundraising. Tsaka yun, sa mga nagdo-donate, thank you so much. So yun, yung HOPE, nag-enroll si Jose doon para ma-enlist siya doon sa cadaveric donor. So, back in 2021 ata yun, yung una naming pagpunta sa NKTI. Kung naalala niyo yung first video, yun yung pinilahan namin nun, pero hindi kami, ay yung trinay namin, mag-enroll si Jose doon. Kaso hindi siya pinayagan kasi diba wala siyang living donor nun. So, ngayon, since meron na siyang living donor, kaso nga lang na-disqualify, kaya pinayagan na siyang mag-enroll dito sa cadaveric donor. Yung cadaveric donor, in-explain naman nung staff sa HOPE na hindi siya yung as in deads na, yung kunyari mga dead on arrival na merong ID na nagsasabing magdo-donate sila ng organ. Hindi siya ganon. Ethical pa rin yung pagkuha nila ng kidney kasi ito yung mga taong brain dead daw. So meaning, hindi siya nakakoma kasi yung comatose patient, may chance pa daw yun mabuhay. So, pero yung as in brain dead, wala na daw kasi yung chance. So, yung ganun, yung mga brain dead, tapos, meron silang consent na mag-donate ng organs. Ayun, yun yung mga hina-harvest nila. Tapos, meron silang lagay, nakalimutan ko yung pangalan. Tapos, ano daw pala nun, ang process. So, di ba nagpa-enroll doon, nagpa-enroll si Jose. So, na-enlist na siya, nakalist na siya doon sa list nila. Nasa 200 something daw, 200 plus yung pila. Nung as of nung araw na nagpa-list kami. Ngayong month, nung January. Pero, hindi porke, 220 or 200 something ka sa listahan is pang 200 ka na natatawagan. Hindi ganoon. Depende siya sa matching. Yung nabanggit ko kanina na, 'di ba, merong tissue cross-match deposit fee, tapos blood serum storage fee. Kasi so meron kayong i-store na dugo doon.
para kapag halimbawa meron silang hinarvest na kidney from the cadaveric donor, so, halimbawa meron, no? Tapos, kunwari, same sila ng blood type ni Jose. So, tatawagan nila kami ngayon kung papayag ba kami na, nagamitin na yung in-store namin na dugo doon para sa, sa cross-matching, ganyan, sa tissue typing, para i-match doon sa, sa kidney nung donor, nung possible donor. So, pag pumayag kami, yun, gagamitin na nila yun. Tapos, 3 things daw para mapa sa kanya or mapasayo yung kidney. Ano nga yun? Number 1, syempre dapat match. Ay, teka lang. Pag pala tumawag daw sila, hindi lang isang tao yung tinatawagan nila. Parang, teka. Ilan nga yun, hindi ko kasi nilist. 5 yata yung sinabi or 3, ganun, na tao, na possible, na mapagbigyan ng kidney nung namatay, tuloy, nung deceased donor. So, kung sino doon sa 5 yon or sa 3, basta kung ilan man yon, kung sino sa kanila yung pinaka-match. Tapos, number 2 is kung sino sa kanila yung meron na agad readily available na fund para sa transplant. Plus, kung sino sa kanila yung within 2 hours makakarating na sa NKTI. Kasi, masisira yung diba, yung kidney. So, kailangan, tawag dun? Kailangan in 2 hours daw makarating sa, sa NKTI. So, kailangan meron kaming palaging, ready na bag. Para kang yung pagmanganganak na dapat naka-ready na yung bag mo, yung lahat ng mga kailangan mo nandun na. So, parang ganun. Kasi anytime daw, 24/7 yun ha, anytime dapat ready na pumunta sa NKTI kapag meron ng possible. Pag tinawagan, dapat agad-agad yun, makapunta ka para sa iyo maibigay yung kidney. Yun, ganun daw siya. Tapos, while waiting, habang wala pa, kailangang ma-renew. Oo, ma-renew yung ibang mga, dito, yung mga lab tests like, nga yun? HB-SAG, anti-HCV, HIV, yun yata yung mga. But, oo. Every 6 months, kailangan i-renew. So, dapat magpasa palagi ng ganong mga result. Plus, yung blood storage, yung blood na pinastore, every 2 months naman yan, kailangan lagi magpasa. Para lagi kang nasa active list. Kasi kapag hindi na, kunyari, expired na yung mga lab result na nandun sa file nila. Hindi nila kasi pwedeng gamitin na yun. Kailangan daw yung mga updated results. So, yun, hindi ka nila tatawagan, hindi ka nila i-consider kasi, ayun nga, hindi na siya updated yung results. So, kailangan may na-maintain every 2 months and every 6 months habang wala pang donor or habang di pa natatawagan para sa cadaveric donor. Yun. Tapos, sabi ano yung tawag dun? Staff. Dun sa home. Hindi kasi, hindi sure. Parang walang definite na day kung kailan matatawagan. Yung iba, swerte, mga 3 weeks, 2 weeks, natatawagan na after magpa-enlist. Yung iba, maabot ng months. Yung iba, years, ganyan. So, yun. Anyway, nakapagpa-enlist na. So, 1 step na yun. Hindi ko alam kung maganda bang sabihin na sana, meron na maging donor. Kasi para kung sinabing sana may maging deceased. Pero yun, anyway, nakailang anyway na ako. Sana ma-transplant na siya. So, hindi man through cadaveric donor, sana meron pa rin may mag-volunteer ulit na mag-donate kay Jose ng kidney para syempre mas maganda yung quality of life niya. Kasi sa ngayon, yun, twice a week sa dialysis. Dialysis 4 hours. 4 hours yung process itself. Pero, syempre, meron pa dun yung waiting time habang pinaprepare yung machine. Tapos, after pa niyang dialysis, syempre, alilinisan na ayusin nila yung
pinagtusukan, ganyan. Tapos, aantayin pa nila bago, antayin nila, check nila, excuse na, ano, dapat okay siya. Hindi mababa yung BP, ganyan, or, yun, basta, dapat okay siya bago siya lumabas. So, maabot kami, minsan, ano, makaka-uwi kami, alauna ng madaling araw, ganyan, or minsan 12. Kasi ang schedule niya ay 5, pero minsan na-start siya, mga 6 na, minsan 7. Ayun. So, yun sanang time na nagda-dialysis siya, diba? Ilang oras din yun. Mas spend niya pa sana sa, yung sa ibang bagay, kapag na-transplant na siya. So, yun. Prayer request namin na sana ngayon maano siya, pwede transplant. Ayan, I'm not sure kung kailan yung next na video. Sana soon. And sana yung next na video ay transplant na niya. Transplant day. Praying, hoping. May lampo pa. Ayan. Ayan lang for today's video ulit. Yasha, do you want to say hi? Yes. Hi. Hi. Say bye-bye. Bye-bye. Pray for my daddy. Pray for my daddy. Pray. Pray for my daddy. Please. Please. Bye. Bye.